Natutuwa po tayo dahil umabot na po tayo sa huling araw ng ating winter conference. At ikinagagala ko po na kayo po ay narito sa araw na ito. Medyo special po ito dahil hindi lang po ito conclusion. Mamaya matutunghayan natin. Magiging saksi po tayo sa isang rare opportunity na magbabaptize po tayo ng isang kapatid sa Panginoon. So, I'm so happy and glad also na maging kabahagi ako ng ganitong gawain. So, for the last, ang galing nung timing ng Panginoon, kasi yung kinanta ni Pastor Spencer is a preparation. Nung introduce niya yung kanta niya na gano'n. In preparation of the message also this afternoon. It's about the Lord Jesus Christ giving up everything para sa atin. So kung may isa pa tayong dapat sundan na modelo na kung paano maglingkod sa Panginoon, wala na pong iba. Hindi po tao na niligtas ng Panginoon, kundi mismo ang tagapagligtas natin ang dapat na maging modelo na dapat sundan natin kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. So bago po tayo magbasa uli ng banal na salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Amang dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. And once again, kami po ay dumudlog sa inyong harapan, humihingi ng tulong upang aming maunawaan ang inyong banal na salita sa pamamagitan ng pagpuspos ng banal na Espiritu, kanyang pagtuturo sa amin at pagbibigay ng kalakasan, ng kapangyarihan kung paano ito ipamuhay sa aming personal na mga buhay. Mangusap po kayo sa inyong pamamaraan, hindi sa pamamaraan ng tao, hindi sa katwiran ng tao, hindi sa kalaman ng tao, kundi sa inyong kalaman. So we pray, Father God, that the conviction of the Holy Spirit will be upon us this afternoon. And we pray na wala po kaming ibang maluwalhati sa aming kalagitnaan, kundi kayo po lamang. Salamat po kung paano nyo kami tulungan upang maunawan ng inyong banal na salita. And thank you for answering this prayer. We commit and ask all these things in Jesus' name. Amen. So if you have your Bibles, nakalimutan pa, kailangan ba ako mag-quote ng para okay na ba sila? Okay na to? Okay na? Mukhang tao na rin ako. Basta hindi ka lang kiniginaw. Okay, hindi naman ako kiniginaw. If you have your Bibles with you, please open that in the book of Philippians chapter 2 and nilagay ko 5 to 11. So, may I request everyone to please stand up as we give respect to the reading of God's word. We will read this responsibly. Philippians chapter 2 verses 5 to 11. And again, I'm reading from the English Standard Version as you have your own versions also. So, Philippians 2. Ano ba nasabi ko? Ephesians? Philippians 2. May nilagay ba akong Philippians? Oo. Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Ito po ang sinabi ng banal na salita ng Panginoon. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. That the name of Jesus is every knee shall bow, of things in heaven and things in earth, things under the earth. All together, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ito po ang banal na salita na panawa ang Panginoon ang malulahati sa pagbasa ng kanyang salita. You may have your seats, please. Servants. So we have come to the last part of the message this afternoon. It's about servanthood as a character of true member. Kung tayo po ay member ng isang simbahan, isa ito sa pinaka foundational character
kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. Ang love is the motivation. Servanthood is the foundation. So, pakibasa po tayong lahat. All together, ready? Read. Yan. Ang daling basahin, no? Ang hirap gawin. Kasi sabi niya dyan, no? I will not let my church be about my personal preferences and desires. Unconsciously, meron tayong preferences sa isang simbahan. Kung paano tayo naligtas, what I mean is, kung anong klaseng simbahan na ating pinuntahan, tapos dyan tayo nakakilala sa Panginoong Jesucristo bilang personal nating manluluwas, at doon tayo lumago, doon tayo tinuruan, yun yung magiging standard mo kung saan ka man pupunta. For example, lumipat ka sa ibang lugar, naghahanap ka ng ibang simbahan, tapos kahit na-baptize pa yung pangalan na pareho, pag akyat mo, iba ang kanilang pamamaraan kung paano ginagawa ang kanilang pagsisimba. Sasabi mo, ay, hindi naman ganito yung baptist. Kasi nga, meron kang iniwan na akala mo, yun na yung pinaka-standard kung paano gawin ang isang buhay ng Kristiyano sa isang simbahan. Bibigyan ko kayo ng isang example. Ako po ay nakapag-pastor sa Oriental, Oriental, Negros Oriental. Ang simbahan na aking na pastoral associate pastor, iba ang pamamaraan ng aming senior pastor. Siya lang, yung iba kasing churches, medyo hawig doon sa pamamaraan ng Negros Occidental. So yung Negros Occidental, medyo conservative yung worship nila. Tapos yung dito sa simbahan na kung saan ako na tinawag na maging associate pastor, may iba silang pamamaraan kung paano nila sinaselebrate ang Lord's Supper. Okay, sa other side ng island is, kapag naglo-Lord's Supper, ang lahat ng element ay dinadala, pinagpipray muna bago i-distribute. So, ang ginagawa, tatawagin yung mga deacons. Pagkatapos, maybe the pastor or one of the deacons will request, pray for the bread. Diba? Tapos, i-distribute. Tapos, balik na naman, another deacon will pray for the wine. Ano yung ginagawa, and then mag-distribute, and then magpa-participate, and then closing prayer or may church covenant na babasahin. Depende sa inyo. Well, usually, ganun yung practice doon sa conservative side. Dito, sa liberal side, gagawin natin liberal side, the other way of practicing, the method of celebrating the Lord's Supper is, yung pastor namin, ginawa niya lang isa. Ang ibig sabihin, tatawagin niya yung mga deacon, tapos, ipapanalangin na both ang elements at saka yung ang bread at saka wine. And then, i-distribute. Actually, doon sa church na yon, medyo unique kasi kapag sa ibang simbahan ka, naka-divide na, whatever is, hostya kasi yung ginagamit. Di ba? Kukuha ka na lang, tapos magpapartake ka ng Lord's Supper. Sa bisita natin, baka magtaka ka. Yan yung way na para ma-explain ko sa iyo. Individual ang pag-celebrate ng Lord's Supper. Meaning, nagpapartake ang mga member na meron silang bread, saka meron wine. When say one, the juice. Okay. So sa Oriental side naman, i-distribute. Nagluluto talaga ng unleavened bread ang church. So may recipe sila sa unleavened bread. So buong tinapay yun. So instead na kukuha sila ng pira-piraso, kumukuha sila sa buo na tinapay. Kukuha sila, of course, mahiya ka naman kung kaya, kung talagang gusto na gusto mo na, yung kalahati sa iyo na, bahala na kayo maghati-hati. So, kung gusto mo din, mahiya ka naman. So, yung tamang-tama lang na papasok sa bibig mo, yung kukunin mo, di ba? Mga 25, kalaki. May 20 piso, minsan mo medyo bito. So, kukuha ka tapos ibibigay yung welts o grape juice. No? Hindi kami naglalagay ng soft drink kasi Pepsi. Naalala ko sa Limaras, kung walang juice, Pepsi o kaya Coke. No? Kaya pag ininom mo, wala na. Umalis na yung espiritu. Matabang na yung ininom mo. So, it's welts juice para yung taste. Kasi kung minsan, meron yung mga Lord's Supper na kapag juice na hindi maganda yung pagkakatimpla, medyo matamis o kaya hindi nahalo masyado. Naalala ko yan sa Silaya ko. Siyempre, you don't expect what will happen to the... Okay lang ang bread, hindi naman nagbabago yung bread eh. Itong juice palagi ay may problema. Minsan talagang matabang, alam mo tubig. Meron naman sobrang tapang.
one time, medyo nasamid ako kasi ang tapang-tapang, hindi yata nahalo masyado. Pag inom na gano'n, tagal ko naka-recover. Nakita ng mga member, tinitingnan nila ako, sabi ko, nasamid eh. Anyway, in this particular church, may nakasimba from the Occidental side. So, ang sanayan niya, yung isa-isa. Pinapanalangin, dinidisibute. Dito, isahan lang para makasave ng time. Ganon din sa present church, isahan lang. Kasi dami naman eh, hindi mo pwedeng isa-isahin na balik ka naman uli, bread, tapos balik ka naman uli, wine. Aabuti ka ng 30 minutes, nagsa-celebrate lang kayo ng Lord's Supper. So, para masave mong time, ganon na ang ginagawa. Sabi niya, mali ang ginawa niyo. Oo. Nilapitan niya yung pastor namin, tapos sabi niya, mali ang ginawa niyo. Dapat ganito. So, sinabi niya yung kasasabi ko lang sa inyo. One by one, step by step ang process na pag-celebrate nila ng Lord's Supper. Kasi yun yung akala niya ang tamang pamamaraan ng paggawa. Remember, these are just methods. Sa Bible, ang methods nagbabago. May iba't ibang pamamaraan sa pagse-celebrate ng Lord's Supper o ng kung ano pa mang bagay na ginagawa natin sa church. Ang hindi nagbabago, ang principle of truth na tinuturo ng Bible. Kagaya ng kaligtasan, hindi nagbabago yun. Ang kaligtasan natin ay kay Jesus Christ lang at hindi sa ibang tao o sa anumang gawain para maligtas ka. The only person that can save us and the only salvation na ibinigay ng Diyos sa atin is through the Lord Jesus Christ. Hindi magbabago yun. The way you serve Christ, yun yung iba-iba. Yes, ninyo? So, tandaan po natin na sa mga churches, merong iba't ibang pamamaraan na tinatawag natin na personal desires and preferences. And according to Tom Rainer, sa kanyang libro na I Am a Church Member, may 10 issues sa simbahan, sa lahat ng simbahan. Gumawa sila ng survey sa mga iba't ibang simbahan kung ano ang usual na mga issue at area of misunderstanding na nagki-create ng friction among church members. Lalong-lalo na kasi may mga Christian na transfer from one church to another. Doon nagkakagulo, hindi ba? Yung kung saan ka nang galing, parang gusto mong i-insist doon, like, ay hindi naman ganyan ang pagkanta ng hymn. O, di ba? O dapat, piano lang ang gamitin, o kaya organ. Bakit gumagamit kayo ng drums dito? Those are preferences. Hindi yung batas. Tandaan nyo, ha? O, ano daw ang 10 issues na kanilang na-discover na nagiging malaking issue sa iba't ibang simbahan? Eto nilagay ko. Number 1, worship wars. Anong worship wars? Ang worship wars is the type of music na kinakanta sa church. Alam natin na hindi lahat ng Baptist, hymn ang kinakanta. Meron ng mga Baptist churches or even Christian churches na ang preference hymn, meron din ang preference contemporary Christian music. Meron ding hindi gumagamit ng drums, may gumagamit naman ng drums o kaya beatbox. May mga hindi katanggap-tanggap na instrument para sa atin, pero sa kabila, katanggap-tanggap. O, yun ang nagiging issue doon. So kapag pumunta ka ng isang simbahan, tapos bago ka ron, huwag mo sabihin, mali yan. Di ba? Bagong salta ka, dayuhan ka sa kanila. Hindi mo alam kung ano ang pinanggalingan, bakit ganun yung mga practices nila. Remember, practices vary from different kind of cultures and backgrounds. Like tayo, na mga Filipino, ang adaptation natin depende sa kung sinong missionary o founder ng mga simbahan natin nagsimula ang simbahan. So kung ang ating missionary galing sa karamihan ng missionary sa mga Baptist, sa simbahan is galing sa conservative Baptist background. Meaning, galing sila doon sa mga baryo na mga lugar sa Amerika. Hindi sila galing sa city. Ibig sabihin, ang orientation nila sa worship, kaya ginagamit lang natin is usually piano o kaya organ. Kasi yun yung background nila sa Amerika. Dinala nila sa Philippines. Pero kung galing sila sa city, malamang may drums. Kasi ang mga cities, most of the time,
gumagamit na talaga ng drums, lalo na sa Amerika. Nagbakasyon yung isa naming member sa US dahil may convention, nagsimba sila sa isang Baptist church. Pagpasok nila, sabi nila pag uwi sa Silay City, sabi nila, walang Baptist sa simbahan ng pastor. Oo, talaga. Ni isang kanta wala kaming alam. Hindi na sila kumakanta ng hymn. Gumagamit sila ng mga drums. Kung hindi mo kami tinuruan ng isang kantang maalala namin, hindi namin alam na pang-baptist pala yung kanta na yun. Medyo na culture shock sila kasi nga most of the cities in America, even Baptist, are actually using ng drums. Si Pastor Yuli pumunta sa amin. Doon, di ba? Nag-preach siya, nag-volunteer siya. Wala akong sinabi sa kanya ano ang simbahan, ano karami member ng simbahan, ano ang orientation ng simbahan. Basta alam niya lang, isang probinsyanong simbahan ang Silay City. Nung dumating siya, na-shock siya sa dami ng member ng Silay City. Sabi niya, ang laki-laki ng simbahan ninyo. Itong ganito karaming tao na nagsisimba, bali conference na sa amin sa Amerika nito. Conference na raw sa amin yung nagsimba. That's about 500 kasi yung church goer sa Silay City. Oo. Hindi naman kasi ako nagpo-post, hindi naman kasi ako anong tawag dito? I don't tell people na ganun, hindi. Ganun, I just do what God wants me to do. So, wala silang idea kung ano yung Silay City. Naso-surprise lang sila. Even yung mga pastors doon sa Negros Island mismo, pag pumunta na sa church namin, nagugulat, ay, ganito pala kalaki ang simbahan ninyo. Parang ganun. Much to his surprise, sabi niya, nagulat ako nung bigla kayong kumanta ng Jesus for the Nations, and let it be the light, let it be the light to the nations, to the people of the world. Are you familiar with that song? Oh. Kasi kinakanta yan as part ng contemporary worship. Eh, ang aming worship is blended worship. May hymns at saka may contemporary sa Silay City. So, nagulat siya. Akala ko puro hymn dito, sabi niya sa akin. Hindi pala. Sabi niya kasi, sa Luzon area na mga Baptist, mga ka-fellowship natin, karamihan daw ang worship style nila is contemporary na. So nagulat siya na even ang Silay pala na aakala niya provincial church, gumagamit din ng blended worship o mga contemporary worship. Which is actually, hindi naman sinabi sa Bible kung ano talaga ang standard ng worship. Kasi si Jesus Christ, nung sinabi niya na ang worship standard, hindi naman about music. Hindi naman about method of worship. Anong sabi ni Jesus Christ? Ang hinahanap ng Diyos na klase ng worshiper. For the Father seeks those who will worship Him in spirit and in truth. Walang sinabing contemporary o hymnal music. Walang ganun. Sabi niya, ang totoong sumasamba sa Diyos ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabing katotohanan, na base sa sinabi ng salita ng Panginoon. Pag sinabing sa Espiritu, may relasyon ka sa Diyos. Hindi ka, ang isang taong kahit lumukod sa Diyos at sinasabi niyang sumasamba sa Diyos, hindi siya makakasamba ng tama kasi wala siyang relasyon doon sa Diyos na sinisimba niya. The only worship that God will accept is a worship na ng taong yun merong personal relationship kay Jesus Christ. So kahit linggo-linggo ka pang pumasok sa simbahan, kung hindi mo tinanggap si Jesus Christ as your Lord and personal Savior, attendee ka lang. You are not actually part of the worshipers. Those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Yun yung standard. About music, preference. Personal na lang nating pagpili. So yun yung una nilang nakita na malaking issue sa different churches. Iba't ibang pamamaraan ng pagsamba sa Panginoon. So kung ikaw, galing sa ibang simbahan, na maingay, nasanay ka sa maingay, pumasok ka rito, sasabihin mo, ay patay itong simbahan na. O, gano'n naman ang paningin nila. So kung tayo naman, tumingin sa kanila, ang pangit ito, nangingay-ingay nila. O, di ba? Gano'n yun kasi sa preference. So tayo, tayo tinatawag nila na silent night.
Sila tinatawag natin na joy to the world. At least, Christmas pa rin. Then, the second issue is prolonged minutia meetings. Anong ibig sabihin nito? Yung pinag-aawayan kahit yung pinakamaliit na bagay na wala namang kwenta sa usapan. Yung wala sa topic, ipapasok. Yung mga ganon. And then, paikot-ikot lang kayo na wala namang pinupuntahan. Hindi nga, discuss kung ano ang gagawin sa Great Commission o anong gagawin sa relationship ninyo. Basta, mag-meeting lang kayo at mag-away-away kayo yan. So, most of the times, ang mga simbahan, they're wasting their time with prolonged meetings. Pangalawang issue yan. Number 3 issue, facility focus. If you go to any church in the Philippines, makikita nyo na talagang emphasis ng mga pastor is pagandahin ang building. Ganun ang nakita ko sa, kahit saan ka pumunta, pagandahan ang building. So nagagasto sa building lang, pero wala silang budget for missions. Wala silang budget for evangelism, which is actually the first priority kung bakit dapat may simbahan. They have less prioritize the support for the priority of the Lord Jesus Christ. Winning souls. Yun ang dapat budgetan. Kaya kung minsan tinitingnan ko yung sila, sabi ko, sayang yung 5 billion. Kung nilagay sa missions to, ang dami pa mga souls ang masisave, di ba? Kaya lang, hindi mo maano rin na may iwasan kasi binigyan kami ng Panginoon ng 1.4 hectare. Ano gagawin sa 1.4 hectare? Tabi pa ng bagay. Doon tayo magsimba. Binigay yung 1.4, ano ipapatayo mo sa 1.4? Hindi, laki-laki ng simbahan. Di ba? Kaya, ganon yung gusto. Pero, hindi ibig sabihin na binadgetan namin, wala kaming budget sa missions. We always support missions and evangelism as a part of the ministry. And then, program-driven na for the sake of activities lang. Maraming churches na maraming program. Pero walang evangelism, walang soul winning, puro lang fellowship, puro lang kantata. Kantata lang na kantata, pero walang nangyayari sa kantata. Kaya nung nandun ako sa Sinai, sabi ko, ba't ba budgetan ang kantata ng laki-laki na wala namang pinupuntahan yung budget? Pagandahan ng costume, di ba? Ganun yung kantata eh, bibili ng costume, kakanta kayo na ang makikinig, puro naman member. Oh, pagkatapos ng magkakainan kasi gutom yung choir. So parang binabudgetan, alam niyo yung binabudgetan. Oh, gagasto kayo ng 50,000 sa isang gabi na isang kanta lang. So anong ginawa ko? Kapag walang purpose ang kantata, walang kantata. So we made our kantata as an evangelistic kantata. To the point na narinig kami ng mga nung city mismo. So, before sa fireworks ng city, may kantata kami sa plaza. Oh. So, nagpipreach ako ng gospel. So, ang daming nasisave doon sa ganung ministry. Ang problema naman ng city, every time na magkantata kami, tapos fireworks na, sabi ng mga taga-Silay City, ang yaman ng nagpa-fireworks. Sila ang natabunan ng aming kantata. Extra lang kami doon. Kami lang naman ang part ng program. We took that opportunity kasi sabi ko, sayang yung practice niyo for so many months tapos makikinig lang members. So mas magandang unbeliever yung makinig and then we can preach the gospel. Dapat merong, sabi ni Pastor Spencer, the priority of the Lord Jesus Christ must also be our first priority. Inwardly focus, budget. More on sa facilities, more on sa maintenance. If you look at the church, mas marami tayong ginagasto sa maintenance kaysa sa missions. Di ba? Kuryente, tubig, janitor na magbabanta, maglilinis, security guard na magbabantay. Grabe no? Gumawa kayo ng building para bantayan. Yung babantay, mabayaran mo rin. Parang tayo naghanap ng problema kung saan tayo maghanap ng pera para problemahin ang lahat na hindi dapat natin problemahin. Ganun yung mga simbahan na yun. Kagagawa natin yun. Diba? Tapos, inordinate demands for pastoral care. The pastor should care for the church.
Kapag may na-hospital, pupuntahan, nagkasakit ko na. Pero may mga member na gustong bisitahan kahit wala namang problema. Dahil sabi na, member naman kaya kami. Di ba? Yung tinatawag na entitlement, I think nandyan din yan na. Di ba? O, member kami, ba't di kami bisitahan ng pastor? Masarap sabihin, magkasakit muna kayo. Okay. So, ang part ng visitation ng pastor actually, kung may mga birthdays, may mga celebration, ini-encourage ko ang mga church members na kapag mag-celebrate kayo ng birthday, hindi ang mga church members lang i-invite nyo at saka mga close ninyo. Kung may mga unsaved loved ones kayo, i-invite ninyo. Gagawin natin evangelistic yung exhortation during the time sa birthday. So, dapat sabi ko, maging intentional yung birthday ninyo, gawin yung bridge event sa mga unsaved na mga loved ones. Ganon yung sinasabi ko sa kanila. So, sa sila, ganon na yung nangyayari. Sa kabangkalan, i-introduce ko pa yan na kapag nag-celebrate kayo, let it be evangelistic kind of thing. Okay? Attitude of entitlement. May mga tao na kapag dumating sa simbahan, feeling na dapat i-serve mo talaga sila. May mga ganun talaga. Kung ganun ka, hintuan mo na yan. Masama ang ugali mo. Kasi dapat sa simbahan, walang feeling of entitlement. Dapat ang bawat isa ay concern sa bawat isa na maglingkod sa Panginoon. Nagtutulungan tayo. Walang reyna at hari, prinsesa at prinsipe sa simbahan. Tayong lahat ay lingkod ng Panginoon. So kung lingkod tayo ng Panginoon, dapat naglilingkod tayo sa bawat isa. Greater concern about change rather than the gospel. Ang sinasabi, palagi meron sabi, tagal-tagal na nakikinig ng message, hindi naman nagbabago. Ganon, di ba? Marami reklamador sa simbahan na ganon. Sana yung ganong klaseng passion at level ng passion, the same passion din yung passion nila for the gospel. Okay yun, na ganon yung concern mo. Pero hanggang doon lang yung concern nila. But when it comes to gospel and witnessing and sharing, wala silang paki. Kasi pag yung mga tao sabi mo, na nagsasabi na, dapat nagbabago na hindi man nagbabago. Tara, mag-visitation tayo, house to house. Kayo lang muna, masakit yung pakiramdam ko. Then you will understand there is a problem in the church. Kung puro lang change ang hinahanap nila, na wala namang spreading of the gospel, then that is an issue. Yes, inyo? So, nag-create lang kayo ng mga taong matitigas ang ulo kasi wala namang burden for missions, evangelism, and witnessing. And then the issue on anger and hostility. Napaka pangit na sabihin na kung meron pang place na hindi nawawala ang away sa simbahan. Di ba? Kahit sa simbahan, meron talagang away. Pero sana yung away na yun ay natural na away, hindi yung away dahil sa immaturity. Okay lang ang away. Kasi meron talagang panahon na hindi kayo magkakaintindihan. Kasi gagamitin ng Panginoon yung mga problemang yun upang kayo ay lumago. Pero kung simulat sa pool na ikaw ay naging member, tumanda ka na, ikaw pa rin ang palaaway. O, hindi na tama yun. Di ba? Para bang ang mission mo sa buhay, pag may bago, ikaw ang fighter. Dapat hindi ka ganun ang ugali mo. So, anger and hostility is issue also sa church. And last na survey nila is evangelistic apathy. It may be that obvious, pero every time we speak of evangelism, kung mababantay ninyo ang mga members, biglang tumatahimik. Mag-evangelize tayo. Biglang hindi mapapakali. Anong meron sa evangelism na nakakatakot? Diba? Most of our churches are ganun. When we talk of evangelism, they cringe. Bigla silang naliliit. Bigla silang natatahimik. Bigla silang nawawala, nagiging invisible ng mga members. Pero pag sinabi mong mag-outing tayo, lahat kahit hindi imbitado sumasama. Di ba? Kahit yung pamilyang hindi mananampalataya, naka-uniform na, naka-beach na tayo, wala pa sa beach. Excited lahat. Pero pagdating na, sa Sabado, magda-trash distribution tayo. Hirap na hirap. Nasaan na kayo? Hindi nagpapakita. That is also an issue according to the survey ni Tom Rainer. So these are the 10 issues na
problema ng simbahan. Papaano masosolve yan? Eto ngayon, sa binasa natin from Philippians. I will be short on this. Haba ng introduction ko. Tingnan natin. Hanggang anong oras ako? 2:30. I'll finish. Okay lang? 2:30? Tama ba yan? Okay. So the heart of servanthood, that's the theme for this afternoon message. The heart of servanthood is to have the mind of Christ. Kung titingnan natin sa binasa natin sa verse 6, sabi niya, in your relationships, look at this, in your relationship, in the way you relate with each other, from the NIV, with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Kita nyo? Anong mindset ito? So, kapag tayo ay nagkakasama-sama, bilang servants ng Panginoon, ang number one na mindset na dapat sa atin is, as I have said, the heart of the center of our character should be servanthood, the mind of the Lord Jesus Christ, or the behavior of the Lord Jesus Christ. Ang mindset na i-eliminate mo ang attitude na nagte-take advantage ka sa iba. When you are in the church, no one should take advantage of, dito ako, mauutangan ko to. Diba? May mga ganun kasing member ko minsan. Ha? Bato-bato sa langit ang tamaan, tatamaan talaga. Oh. Ay, talagang tatamaan ka. Kasi hindi lang naman sa inyo yun eh. Kung meron man dito nun, kahit saan kang simbahan, may mga tao talaga nagsisimba kasi may prospect sila na uutangan na tao. I know that because that is my experience. May iba kami mga member na nagpunta sa mga big churches kasi doon mas malaki ang business opportunities. Kasi yung church na yun, parang ang emphasis more on gathering all the businessmen. Eh kung nandun lahat ng businessmen, tapos small businessman ka, hindi ka pupunta ron? Kasi opportunity para sa kanila yun. So, hindi sila pumunta ron para maging member o mag-contribute sa kagalingan ng simbahan, kundi maghanap ng opportunity for business. Now, God's business is not the business of the world. Sabi dito sa verse kasi, kung titingnan natin, when he said, let this mind be in you, let this attitude be in you, whose mind is the mindset of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, si Jesus Christ, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Kita nyo? NIV po ito na mas simpler siya para maintindihan natin. So si Jesus Christ nga siya ay Diyos. Di ba? Kung meron pang may karapatan na mag-claim na siya ay Diyos, si Jesus Christ na yun. Pero sabi niya, nung siya ay binigyan ng misyon ng Panginoon, He is God, yet being in the very nature of God, did not consider equality with God when God sent Him to this world. Hindi niya siya nagsabi na, ba't ganito yung mission ko? Bakit kailangan akong ipanganak sa major? Bakit ang hirap-hirap ng introduction ko? Eh, hari kaya ako, Diyos kaya ako, dapat ang introduction ko, sa palasyo ako ipanganak. Hindi ba? If someone has the right to demand this kind of treatment, that's the Lord Jesus Christ. Being God. Karapatan niya yun Diyos ako Diyos ako. We're equal. Yet, anong sabi ng Bible? He did not consider equality with God nung siya ay pinadala rito. He didn't took advantage of that particular privilege na i-practice niya ang kanyang pagka-Diyos. Nandyan yung kanyang pagka-Diyos, but He chose not to. Yan yung sinasabing self-emptying. Hindi yun may nawala sa kanya nung nag-self-empty niya. Ang ibig sabihin lang ng self-emptying, He chose not to practice His power as God. Nandun yung power. Kaya lang, siya ang nagpigil na hindi niya i-practice. He chose that. So sa simbahan, kapag narito tayo, at meron tayong mindset of serving, the model is Jesus Christ, and the attitude should be like this. I will not take advantage kahit sa sinong kapatid ko sa simbahan na ito. So you see, don't look for opportunities na kung anong makukuha mo sa simbahan. Kaya nga sabi lang ang question, hindi ang ano ang makukuha ko sa simbahan, kundi ano ang maitutulong ko sa simbahan. But most Christians, ang mindset ganito, magsisimba ako kasi baka may makuha ako. That's why maraming tamad sa simbahan.
maraming kontento na lang ang umuupo. Kasi ang hinihintay nila, ang maibibigay ng simbahan. Hindi sila nag-iisip na paano ako maglilingkod sa simbahan na ito. Ano ang mako-contribute ko by serving? Just picking trashes is a big help sa simbahan. Lalo na doon sa malaking simbahan. Yung pag-gather na lang nung natitira na program, ang laking tulong nun. Yung pag-gather ng mga cups, ang dami-dami member. Ang pag-gather ng mga basura na iniiwan ng mga bata. That is a ministry. The gift of serving. So, marami. Yun na nga ang pinakasimpleng ma-illustrate ko sa inyo. Pero ang dami-daming pwedeng gawin sa simbahan. Pwede ka mag-volunteer sa decoration. Pwede ka mag-volunteer before care and after care. Anong before care and after care? Mag-prepare, maglinis, magwalis. Before, magsimula, magpunas ng mga pew. After nun, after care. O, ikaw na naman ang maglinis. Kung hindi mo kayang early ka doon sa late ka. Maglinis ka no, kaya maging usher ka, mag-welcome ka. Kung hiling mo ng tao, mag-welcome ka. You make other people comfortable when they come to church. Ang daming opportunity. Kaya lang walang nag-serve kasi hindi sila willing na magbigay ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ang kanila is, ano ang makukuha ko? Hindi ang kung ano ang maibibigay ko. I think that's the first attitude na dapat i-change natin every time we come to church. We don't take advantage of people. We give so that the church will advance in its mission. Pangalawa, the heart of servanthood expresses his action by total adaptability to his situation. Anong ibig sabihin? Kapag nandyan kayo sa bagong simbahan, yung sinasabi mo kanina na, huwag nyo sabihin, mali yan. Come on, observe muna kayo. Don't be a judge when you come to a new church. Kung hindi kayo comfortable doon, after one Sunday, huwag na kayong bumalik. At huwag kayong magbibigay ng comment na ang pangit ng simbahan na yun. Oh? Let's say pumunta kayo, dito na ako nag-church kasi nag-church ako doon, ay ang pangit-pangit. Hindi man lang ako winelcome, yung mga ganun. Tapos, basta ang pangit. Ayoko yung worship nila kasi yung nasa lahi kong worship, ganito ganyan. Remember, ang number 1 na issue sa church, worship wars. Preference lang natin yun. Tandaan ninyo ha, preference. They are not the principalizing standard of the scripture. So, ang servant is, nag-i-express siya ng kanyang action by adapting to the situation. Kasi baka sa first time mo na ginudge mo, baka mali ang paningin mo. Nagkataon lang na ganun. Yung Sunday na yun, lahat kumontra sa gusto mo. Yung pala, hindi sila ang problema. Ang attitude mo. Tingnan mo ang ginawa ni Jesus Christ. Rather, may right siya to claim his Godhood power. Rather, than claiming it, sabi niya, he made himself nothing by taking the very nature of a servant being made in human likeness. That's adaptability. Hindi siya dumating dito as God. And sinabi niya, akong tagapagligtas ng buong mundo. Eh, di sana lumuhod lahat nung sinabi niya yun, di ba? Dumating siya dito in a very humble way. He took our frailties. Imagine that. You're God, yet kinuha mo yung kahinaan ng katawan natin. In all its form, in all its nature. Sabi niya, he took the very nature of a servant. Hindi nga human being ang inunay. Ang nature ng isang alipin talaga ang kinuha ni Jesus Christ when He came. That's why He was born in a manger. Because that is a very lowly manifestation of the coming of the King. Walang papansin sa'yo doon. Bakit niya ginawa yun? Kasi alam niyang tao, mayabang. So kung gusto nating maging tagapagligtas si Jesus Christ, follow His example. Wala tayong dapat ipagmayabang, kundi ang tayo ay iniligtas lang sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Amen. Apostle boast of nothing except by the grace of the Lord Jesus Christ that he was saved. Ano sabi niya? Wala akong ipagmamalaki sa buhay ko. Sa dami-dami ng ginawa ko, sa dinami-dami ng na-achieve ko, sa dinami-dami ng sinulat ko, sa dinami-dami ng na-establish ko na church, may pinagmalaki ba siya sa atin?
May sinulat ba siyang nagmamalaki siya na ako yung nag-establish ng Corinth, ng Philippi, ng lahat o akin yan? Ginano niya ba? Wala. Ang sinabi niya, I only boast for one thing. I was saved by the grace of God. So kung meron tayong ipagmamalaki, hindi ang ginawa natin. Kasi ako hanggang ngayon, sinasabi ko talaga sa sarili ko, ano man ang dinaanan ko, simula sa Vizca, hanggang sa Dumaguete, hanggang sa Silay, at hanggang sa Bangalan, hindi akin yun. Gawain ng Panginoon yun eh. Kaya nga nahihiya ako palagi, ba't ako ang nandito ngayon? Nahihiya ako sa Panginoon, umiiyak ako sa Panginoon. Hanggang ngayon, lalong-lalo dito sa Kabanggalan, na-overwhelm ako sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Hindi ko nasasabihin sa inyo, because I don't have to boast in anything na ginawa ng simbahan sa akin. Pero yung grabe ang Panginoon, sabi ko, Lord, ano ka? Minsan naiinis ako sa Diyos. Sa sobrang blessing. Kasi kung titingnan ko sa sarili ko, I don't deserve those blessings. Naiiyak ako. Kasi grabe ang Panginoon magmahal. So if there is one thing that I should boast in my life, not everything that I have gone through, that I have achieved to, o na-preach ko whatsoever, kundi ako ay niligtas sa biyaya ng Panginoon. At patuloy niya akong ginagamit sa kanyang biyaya, kaya hanggang ngayon nandito pa rin ako. Alam niyo, nandito ako, hindi dahil kapatid ako, hindi ko tinitingnan yan. Dahil kapatid ako ni Ate Lorna na working with you. Nandito ako dahil gusto ng Diyos nandito. Alam niyo, ang magandang reminder sa akin, every time na lumilipad ako sa aeroplano, alam ko, Lord, anytime, pag nag-crash ng aeroplano ito, wala, patay na ako dito. I am totally dependent sa kamay ng Panginoon na hawakan ng aeroplano. And that is my life, all throughout, by the grace of God. Para ako nasa aeroplano, na anytime na gusto ng Diyos na mag-crash ng aeroplano, kayang-kaya niya akong kunin. At makakatapak lang uli ako sa lupa dahil sa biyaya ng Panginoon. So, airplane riding for me is a reminder of God's grace. Kaya pag tumutungtong ako sa lupa after sa airplane ride, sabi ko, grabe ang grace ng Panginoon sa buhay ko. Oh, pag nandun ako sa aeroplano, ang dami ko pinagsisihan. Baka mamatay na ako. Diba? Hindi mo alam, diba? Kung makatapa ka pa sa lupa, talaga nag-pray ako. Hindi dahil natatakot ako, baka mamatay o hindi ako ligtas. At least kapag namatay ako, settled ako sa Panginoon. Hindi ba? Grace of God. So tingnan yung ginawa ni Jesus Christ. He adapted to where He is going. Hindi niya sinabi sa Godhead na, dapat, pagdating ko doon, naka-ready na yung kutsyon. Anak kaya ako ng Diyos. Di ba? Walang ganun eh. Kung kayo, papipiliin ng birthplace nyo, gusto nyo sa birthplace ni Jesus Christ. Kung papipiliin kayo kung saan kayo mag-grow up, gusto nyo sa squatters area, ganun yung Nazareth eh. Lugar ng mahihirap. Pero you'll never know na yung lugar na yun is a reminder of God's victory in the life of the Lord Jesus Christ every day. Noon nagtataka ako bakit sa Nazareth. Alam niyo kung bakit? Di ba ang sinasabi sa Nazareth is yung lugar na yun talagang lugar na may hirap. Yun yung description eh. He grew up in a very poor village called Nazareth. Sa harap ng Nazareth is the Valley of Israelon. Alam niyo yung Valley of Israelon? The Valley of Israelon is the place wherein the Battle of Armageddon will take place. Every time na nagigising si Jesus Christ, titingin siya towards the west. Nandito sa isang Nazareth. Every time he stretches his hands, umiinat siya after magising. Nakatingin doon siya sa valley. Hindi niya mamimission every day of his life. One, because he know that one day, he will be coming up again in the Mount of Olives and will divide the mountain, conquering all the enemies of God. Every day, nire-remind si Jesus Christ na ang lowly state niya ngayon is a temporary thing. Nire-remind siya, victory will come. At araw-araw yung nire-remind ng Diyos kanya. Ito yung valley na magiging victor ka.
Ito yung valley na magtatagumpay ka. Ito yung valley na darating ka as conqueror. Kaya sa Nazareth siya pinatira sa lugar na mahihirap. Na ang kahirapan ay hindi hadlang upang ikaw ay magtagumpay sa plano ng Panginoon sa buhay mo. We miss that. We miss that. Yet Jesus Christ, before claiming that victory, adapted to His situation. Hindi natin makiklaim yung victory sa buhay natin. Hindi natin makiklaim yung tinatawag na blessing ng Panginoon sa pagsunod ng niya kalooban kung hindi tayo mag-a-adapt. Jesus Christ adapted our weakness, our defeats, our frailties, so that one day, like Him, being victor, each one of us will stand as victors also kasama si Jesus Christ. Yun yung design niya sa atin. Hindi tayo niligtas para maging talunan. Niligtas tayo ng Diyos dahil magtatagumpay tayo kasama niya sa panahon na itinakda ng Panginoon. Only if we have to adapt to the servant attitude of the Lord Jesus Christ. Number 3. The heart of servanthood exacts his adaptation by true abasement informed as human. Ano ibig sabihin? Exacts his adaptation. Talagang itinama niya yung adaptation niya sa pagkakahambon ng Panginoon sa kanya. Kasi tingnan nyo ang next na sinabi sa verse. Sabi niya rito, and being found in appearance as a man. Hindi ba? In the likeness of a servant, in the form of human likeness. In that appearance, He humbled Himself. Grabe. Pinili niya na yung weak nature natin, yung frailties natin, yung kahinaan natin, pero hindi pa siya nakontento ron. In that form of weakness, He went lower. Can we do that? Ang hirap nun. Tinapakan ka na, sinipa ka pa, dinuraan ka pa. Kaya mo? Jesus Christ took all that. Tinampas ang likod with the intention na hindi siya makakarating sa cross. Alam niyo ba yun? Na ang lashes is intended for you to die. First time na ang isang tao na nilatigo sa likod, nakarating sa kung saan siya ipapako. Most of the time, sa lashes pa lang, mamamatay na siya. Dadalhin na lang siya doon sa kahihiyan niya para isabit sa cross. Kasi hindi niya kinaya. But Jesus Christ in the Garden of Gethsemane said, prayed for extra strength. Right? Na makakarating siya ng buhay sa cross. Bilang katanggap-tanggap na sacrifice sa lahat ng kasalanan natin. He went lower than the lowest. Na kung sa ating sarili lang, hindi natin kayang gawin yun. Yet being in Christ, empowered by the Holy Spirit, we are now capable of doing that. Kaya lang, many times, we refuse to do so. Nasugatan mo na ako, insultuhin mo pa. Diba? Ang hirap nun. Yet the Lord Jesus Christ made it for us. And being found in appearance as a man, He humbled Himself. Alam nyo, akala ko dyan na matatapos. Mas malala ang pangapat, which is the last point. The heart of servanthood extends his abasement by thoroughly adhering to God's will. Tingnan nyo yung verse, ha? Alam nyo anong hirap dito sa verse? Ay, bakit yan? Ba't walang verse? Ang verse, and he became obedient unto death. Diba? After he humbled himself, he became obedient unto death. Hindi natapos nun. Alam niyo ang dugtong? Bakit dinugtong nun? Kasi yung dugtong nun, ang hirap-hirap nun. He became obedient unto death. Even the death on the cross. Paano ko nasabi ang hirap ang mamatay sa cross? If you recall the prayer of the Lord Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, anong sabi niya sa Diyos Ama? Father, if it is possible, let this cup pass from me. Anong ibig sabihin? Kung pwede lang po. Kung maaari.
pwedeng hindi ako mamatay sa cross. Willing ako mamatay. Pero pwedeng hindi lang sa cross. So even the Lord Jesus Christ, who is obedient to the will and the plan of the Father, struggled to accept that He will die on the cross. That is actually an acceptable kind of death in their time. The most shameful death. Kaya si Jesus Christ mismo, in His human form, nag-struggle din. Kung pwede lang, Ama, huwag lang sa cross. You get that? Ganun kahirap ang mamatay sa cross. Hindi dahil masakit. Yun ang sabi ko sa inyo, yung lahat ng pinapako sa cross, hindi nakakarating sa cross. Sa palo pala ng latigo sa patay na sila. So hindi na nila malalaman na pinako sila sa cross. Diba? Eh anong sinabi sa Bible? Despising the shame. Kasi yung shame ng cross, nakakatakot. He was numbered with the criminals. And the pain of dying there is quite a struggle for the Lord Jesus Christ. That's why Paul emphasizes that in Philippians. He became obedient unto death, even the death on the cross. And the Lord Jesus Christ said, Garden with you, yet Father, not my will, but your will be done. A servant of God, like me and you, we have our own will. And many times sa buhay natin, when God gives us instruction to do, and when the instruction o ang bagay na gusto ng pagwasan unacceptable sa atin, lagi tayong hindi sumusunod. Lalo na kapag na-assess na natin, ang hirap-hirap nito, bahala ka nun. Hindi ako susunod. Yet Jesus Christ, in His perfect form, with all His power to resist the will of the Father, being God Himself, did not resist it. He struggled, yes, but in the end He said, not my will, but your will, Father. So anong sinasabi sa akin? When God has a will for us at ang hirap-hirap, it's okay to struggle, but it's not okay to resist. Amen. So kung may pinapagawa ang Panginoon sa inyo, alam yung kalooban niya ang hirap-hirap. Okay lang umiyak ka. Okay lang na magaling ka sa Panginoon. Okay lang na mag-struggle ka. But when decision time comes, the last one who has the last word should be God. Not my will, but your will, Father. So as I close with this particular challenge, the question is, do I intend to conform to the image of the Lord Jesus Christ? What kind of image? Let this mind, let this attitude be in you, which was also in Christ Jesus. Do you have the Lord Jesus Christ? Yes. Then we have to conform to the attitude of Jesus Christ since nandyan si Jesus Christ sa atin. So anong prayer natin dapat ngayon? Wait, bakit bumabalik-balik? Malabo mata. Ay, ba't ano nangyari? Ay, bumabalik. Ano ba nangyari sa akin? Ayan. 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 Oh, basa tayong lahat. Servant's heart, ito dapat tayo ngayon. All together, ready to read. I will not let my church be defiled with preferences and desires. That is self-serving. I am a member of this church to serve others and to serve Christ. My Savior went to the cross for me. I can deal with any inconveniences and matters that are not my preferences and style. You may have your own preferences for your convenience, but the church is not for your convenience. The church is for following the will of the Father. Let this mind be in you, the mind of the Lord Jesus Christ. That's the heart of true servanthood. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the message this afternoon. Quite a difficult challenge, but the very model of servanthood is no other than the one who died for us. He died for us so that we could comply in the same way na sumunod siya, Panginoon, sa inyong kalooban. So kung siya na may karapatan na mag-resist, being equal with you, being God, yet did not resist who we are, na naligtas lang
sa pamamagitan ng biyaya ng kamatayan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, mangusap kayo sa amin. At nawa simula sa araw na ito, matuto kaming sumunod kagaya sa pagsunod ni Kristo sa inyo bilang kanyang Ama. Ng aming mga attitude, ng aming mga mindset, ang aming desires, ang aming preferences is to be of that of a servant's heart at hindi ang pansarili namin gusto sa aming mga buhay. Let us be the one who contributes to the goodwill of the church and of our brethren, so that we will go together for the glory of God the Father. Thank you, Lord, for answering this prayer. For you commit and we ask all these things in Jesus' name. Thank you.